hanggang sa pauwi ako sir at hindi ako nakabalik ng isang buwan. Sabi ko parang parang nawalan ako ng ng buhay dahil doon sa parang bata na umiiyak-iyak sa pantaron rims na naranasan ano ka, ko. natakot ka? Yes sir, natakot ako, parang natruma ako. Sabi ko kung anong ginawa nila sa akin kaya wala na ako ngayon. Sabi ko. At minsan naisip ko na ayaw ko na lang mag-aral pero naiinggit ako sa iba na may mga pangarap. Yan. Nung nakauwi ka na? Yes sir, yung nakauwi na ako kasi wala na talagang plano na bumalik pa ako doon sa natulinan. At araw-araw iniisip ko yung karanasan ng mother ko, yung karanasan ko doon sa bahay. Paano na lang kaya kung ganito na lang yung buhay namin, no? Ito na lang yung tutuloy namin na buhay, yung naglalanot, tapos wala talagang makitaan ng pera kasi remote areas kasi walang kuryente. Lahat? Wala, yes sir, wala talaga sir. Walang kuryente, walang cellphone, walang tubig. Anong tubig talaga kasi may fresco na tubig doon kasi galing sa mineral pantaron. water. Yes, sir. Yun yung yun lang yung sa amin. So, ala na, nakabalik ka sa inyo. Nakabalik ako sa amin sir, wala na akong hanggang sa 1 week. Nag-isip-isip ako na ayaw ko nang mag-aral. Pero na-realize ko na yung mga kasamahan ko maraming na may mga pangarap sila tapos ako wala na. So hindi yung pangarap yung nagtulak sa akin, yung karanasan ko talaga na mahirap. Yung nagtulak na ituloy ko talaga yung pag-aaral ko kahit mahirap. Maghanap ako ng paraan. So grabe yun sir. Pag isang buwan sir, wala ako nakabalik doon. Pinadalhan ako ni Ma'am Annalyn Batingal na taga Davao City. Yun yung teacher namin. Pinadalhan ako ng letter. Sabi, Maui, bago bumalik ka na dito at nakita ko yung buhay mo. Mahirap na mahirap. Marami yung nagkukwento sa buhay mo. Malayo pala yung sa inyo. Sabi ni Ma'am doon sa letter niya. Pinabasa sa akin. Paano pa niya ipinadala yan sa'yo, di ba? Yes, sir. Pinadala sa mga kamag-anak namin na pumupunta sa na lubas. Nagbabaklay din sila ng isang araw. Mga 2 araw. Baklay ang tawag nung binubuhat yes, yung sir, yung lanot. Binubuhat yung lanot. Lanot, yun yung abaka. Oo. So, yan. Minsan magbaklay ka doon, pag nagbinta ka ng lanot, abutan ng 2 araw, 3 araw talaga. Kasi mabigat. Bray, dito kayo. Dito. Dito kayo. Ha? Bray, yung hawak mo, bigay mo sa kanya Dagdagan ko na lang. Okay. So, yan, sir. Galing nitong kwento mo. Okay, ready, set, go. Hanggang sa pinabasa niya yung sabi ni yung anak ni Dato Pablo, Uncle Pablo Mansumoy, at sabi niya, Maui, ito yung letter ng ng teacher mo daw. Pinadala niya para daw bumalik ka doon sa paaralan nyo. At binasa ko yung sulat niya, iyak na iyak ako kasi na-realize ko yung yung sabi ko, oo, sa pag-aral walang problema kasi nakita niyo naman yung yung pagsisikap ko kahit wala akong kinakain, nag-aral na aral ako. Pero ito talaga hindi ko na makakaya. Kasi yung mother ko na mismo ang nagsusurrender na hindi na talaga niya kaya. Yun sir, akala ko yung pinadala na ako ng letter, libre na ako sa pagkain. Yun pa rin sir. At doon na-convince yung ko sir, loob ko, sabi ko ma, bumalik ako doon sa baka na. Pinadala na ako ni Ma'am og sulat. Masayang-masaya yung mother ko. Yun sir, sinama ako ng anak ni Dato Pablo. Bumalik ako sa paaralan. Pero nakadala pa rin ako ng kalahating sako na kamuti. Pas andun sa sir. Hanggang sa nakarating doon sa sa suba ng Pantaron, may man doon river din na Basagan ang tawag namin. Basagan kasi yung mga bato mabibigat. Tapos sobrang ang ng tubig, sobrang ang lamig talaga. Oo. Tapos inumin mo, masarap ang tubig. Bugnaw siya pero masarap. So doon kami nangunguha pa kami ng isda.
totoong mineral water. Yes, sir. Yun yung totoong enjoy mineral. Na enjoy ako nung ano pa ako. Sarap yan. Yung Oo. ganun na mineral water talaga. Yes, sir. Oo. Hindi katulad ng ice na parang mapilitan yung kuan, yung lamig. Ito. Oo. Yan, Yun sarap yung- totoo lang. oo. Sarap nun. So, doon nangunguha pa kami ng isda abang kinukwentuhan ako ng kuan, yung kuan ko na magpatuloy ka ng pag-aaral mo kasi sa ating pamilya wala pa talagang nakapagkuan talaga, nakapagtapos. Sa buong pamilya. Oo, sa buong pamilya namin, sir. Sa totoo lang, ako yung first generation ng pamilya namin na nakapagkuan, nakatapos. Yes, sir. Grabe. So, dahil sa kalayo ng paaralan. So, hanggang sa dinala ako doon at nakatulog kami sa Pantaron naman hanggang sa nakaabot ako ng paaralan. So, doon pinatawag ako ng teacher ko, sabi, Maui, bakit ka hinto ng pag-aaral mo? Sabi ko, ma'am, nakita niyo naman yung buhay ko siguro na ganito, marami yung naka-observe sa buhay ko talaga. Wala akong matutuluyan dito, ma'am. Kasi yung uncle ko talaga, ma'am, mas kung kuan, walang makain yung iba, mas sobra pa siya na kuan, wala ring pagkain. So, yun sir, pinatuloy niya ako doon sa kuan niya. Sabi niya, sige, pagkuan na lang pag tanghalian dito ka kakain sa akin na. Sabi niya. At yun, dahil sa ako, may pagkakuan ako kasi yung hindi ako sanay ng maraming kuan. May mga kasalamo ako ng mga Bisaya. Gusto ko yung ako lang. Hindi, sige Oo. nga, ikwento mo nga. Kasi yung sa inyo, wala talagang Bisaya. Yes, sir. Puro kayo tribo. Yes, sir. Kasi sa amin, sir, pag nakasalamwa kami ng katulad sa inyo, mga Bisaya, pag nagkakain doon sa kainan, hindi kami anong tawag doon sa kanang makatulon sa amin. Makalunok. Oo, makalunok, nahihiya kami. Oh. Ganon ba ang tribo? Yes, Ganon sir. talaga ang tribo Yung na... sa kami na mga hindi edukado dati. Oo, nahihiya talaga kami na makaharap ng mga Bisaya. Oo, nahihiya kami lalo nang magsasalita sila habang kumakain doon. Ganon? Umiiwas na ako. Oo. Ganon ang Oo. ganon ang tribo. Ganon kami, sir. Nahihiya. So, exit lang nung mga edukado na, nasanay na sa mga public areas na kuwan, maraming tao. So, yun. So, ganon pa rin ang buhay ko, sir. Nagkakarga pa rin ako ng kuwan, ng kamuti, saging, papuntang kuwan na lubas. So, hindi man sa kuan sinabi na solusyonan na yung problema ko dahil pinatawag ako ng teacher ko, pero patuloy pa rin yung kuan paghihirap ko talaga. So, uwi-uwi ka pa rin sa inyo? Uwi pa rin ako, sir. Saka yung mga damit ko, sir, purol ko na yung mga damit ni Uncle Pablo, yun ang kuan, yung tinatakaw ko doon sa Tinatakaw, Oo, ninanakaw. sir. Ninakaw ko doon sa kuan, sir. Sabi ko na lang dito talaga, sir. Aminin ko. Hindi man sa kuan, hindi man sa ninakaw na kuan, pero tinatawanan niya ako kasi malaki yung purol niya eh. Malaki yung pantalon niya pero pinilit kong sinuot. Kasi wala talaga akong masuot. Galing na lubas, isa lang yung short tapos isa rin yung kuan, hindi yung pantalon na kuan, totoong pantalon. Yung pantalon na kuan, yung tinatawag namin na waka-waka ba? Parang kuan, round pang babae pwede. So, yun ang kuan, karanasan ko. Hanggang sa nakapunta ako doon kay Uncle Pablo at doon ninakaw ko yung mga damit niya suotin sa pag-aral. At dahil sa kuan, wala naman siyang sinabi na kuan. Sabi niya, sige, gamitin mo lang yung mga kuan dyan hanggang sa magamit mo kung pwede. Sabi ko, sige lang, pwede na yung tanggapin ko niyang mga bullying sa paaralan. Kung ano yung makikita nila basta makapag-aral ako. May bullying din. Hindi man maiwasan Hindi, ang sige bullying, nga, sir. kwento mo nga na, kasi para rin makarelate yung ibang bata sa experience mo kasi mahirap ka na nga, talaga sobrang hirap. Single mother. Talaga yung mother mo sir. kasi siya na lang nagtataguyod sa inyo. Yes, sir. Tribo ka. Sir. Anong bullying naranasan mo rin doon? Kuan kasi, sir, nung dati kasi, sir, nung pag-aaral ako, sir, nung pag-aaral ko, wala mang sinabi na kuan, sir, pero may iba kasi, sir, na kuan, pag nakikita yung kuan, lalo na sa mga Bisaya talaga, sir, pag nakikita yung suot mo na kuan, hindi maayos or kuan, hindi kaaya yan ng mga kuan, suot,
So, mababa talaga ang tingin sa'yo. At maliban dyan, ay hindi ka kasali sa grupo nila, mga ganun ba? So, Ganon, oo, ganon. iniiwasan ka kung may mga gusto mong itanong sa kanila, hindi kaya nila ina-approach. So, ganyan. So, yan Ano? ang karanasan ko, sir. Anong feeling ng isang ganun na bata na hindi kasi grabe yung problema mo Mm. sa buhay, walang pagkain, lahat-lahat, kamote lang kinakain mo, tapos Kamuti lang ganun pa talaga, yung sir. treatment sa'yo. Anong feeling ng ganun? So, sobrang masakit, sir, na makaharap ka ng mga ganyang klase na pa, wala ka pang tapos hindi ka pa nila hinaharap ng maayos. Mm. Parang ka lang eh. Oo. Sabi ko, sige lang, okay lang ako, manghahas ako ng akin. Yun. So, pagsikapan ko yung sa akin. So, yun, okay lang yun. Kasi yan man talaga yung reality. So, siguro sa iba dyan na mga bata na sanay na sa yung model na buhay. Mm. Ganun talaga, sir. Iba sa amin talaga, galing sa bundok na na hindi sila sanay sa moderno na style, lifestyle, mga ganon. So sila naibahan sila na may mga ganyan palang klaseng tao sa tribo, mga ganon. So as kami na proud na proud kami sa buhay namin na ganyan. Na tribo. Sir. Tingnan, kasi medyo nag-ano tayo ng kaunti kasi college graduate ka na, pinaaral ka ng 56 Infantry Battalion, nangangarap ka na maging army officer. Binabalikan natin kasi yung pagkabata mo, pagkatribo mo para maintindihan ng mga tao na may ganitong mga mundo. And sana yan, ipopost ko yung GCash mo mamaya, baka mayroong gustong tumulong sa iyo. Pero inaano natin, binabalikan natin, nabully ka. And then, yung pagkatribo mo, ibang ano kasi yun di ba? Parang, sabi mo nga, nahihiya kayong kumain kasabay ng mga Bisaya. Yes, sir. Yan, sir. Ganon talaga yung pagtingin ng tribo sa sarili nila. Kami, sir, hindi talaga kami sanay ng sir, ng mga, ang sabi kasi namin, sir, mababa lang yung mababa lang yung tingin nila sa amin, kaya ganun na lang, sir. Magkuan na lang kami sa sir, kung pero hindi ko naman sinabi na yung mga Bisaya, hindi naman lahat ng mga Bisaya, sir. Hindi lahat. Kasi may mga Bisaya din, sir, na nakaka-proud din, na talagang kung anong mayroon sa amin ng mga tribo, matuto silang sumabay. Oo. So, marami ang mga Bisaya na ganyan din, sir. Pero may mga ilan pa rin na na hindi maiwasan yung na hindi ka ini-entertain pag ganito yung mo style sa na. So, ganyan yung mo, mga kasuotan or ba sa wala kang, hindi ka makinis, mga ganun, sir, ba? Oh. Sige. So, sige, tuloy natin yung pag-aaral mo sa Bukidnon. Grabe tong kwento mo So hanggang sa bumalik ako sa patuloy, ganun pa rin yung buhay ko. Kumuha ng tapos ang ang isa sa paraan na kung magluto sila ng kamuti para baunin sa paaralan, yung isugba sa amin, sir, isugba sa apoy para parang inihaw na kamuti. Ganyan ang ginawa ng mother ko para hindi yan mapapanos o mapanis, ganun. So yan yung ginawa at binalot ng dahon. Yun ang ko sa, hindi yung kabil ang tawag sa amin, hindi bag na formal na bag. Yung kabil na tinalian lang ng PC ng sako. Sako na parang PC talaga na maliit yun. Yun pasok ko sa hanggang sa maghapon or tanghalian hanggang sa maghapon pwede ko yung kakainin. So yan ang proseso ng kamuti.
So, hanggang sa kuan, hindi ko natiis ang kuan pag balik-balik ko sa Nalubas. Naawa yung kuan, yung uncle ko na kuan. Sabi niya, dito ka na lang sa kuan, magkuan na lang siguro tayo, magtanim tayo ng kuan, ang kamuti. So nagtanim kami ng kamuti doon sa Natulinan. Wala pa rin, kinain pa rin ng daga kasi panahon ng daga, maraming kuan, walang makain. So pagkatapos sir, hanggang sa nakatapos ako ng kuan, ng grade 4, grade 5 na naman ako, ganun pa rin ang buhay ko. Nag-decide naman ako sir na bumalik ako dito sa Dulyan. Diyan sa kuan kasi mas malapit lang. Sabi ng mother ko, sige, doon ka na lang. Bumalik na naman ako diyan sa Dulyan sir, pero ganun pa rin. Marami na ang kuan, nagsimula na yung mga kuan. Nagsimula na yung nandiyan yung kuan sir, yung may mga seminar na encounter ko sa paaralan. Sa ano na, ito na yon yung Ito na yun sir, yung kuan. yung So, sige nga, yung una mong mga exposure sa ano, sige. Sa kuan pa talaga sir, nung habang nag-uuwi ako sa Nalubas, sa sitio Nalubas, nandun na yung mga kauban, kung tatawagin, mga NPA. Nandun sila sa komunidad. Armado. So, ang Nalubas kasi, yan ang tinatawag na main gate sa mga rivers na pumapasok galing ibang kuan, galing Luzon, galing Bukidnon. Kasi diyan sila nagkakandak ng kuan, trainings, Sa inyo? mga seminars, yes sir. Mm. Kasi yan man yung pinakamahirap na maabutan ng mga sundalo. Sa sobrang layo. Sa sobrang layo, walang kuryente, walang kuan, mahirap talaga ang daan. Main gate, meaning dyan yung mga nag-exposure, yung mga... Diyan sila. Dyan lahat. Diyan sila magkuan. So expose ka talaga sa armado dahil mother mo. Na-expose ako sir. Kaya lahat ng mga lahat na kuan sa armado, dati, ang first na Bisaya na nakita ko sa kuan talaga sa buhay ko, mga NPA na. Kasi sila pa yung mga Bisaya na nakapasok sa amin. At hanggang sa palagi akong nakakuan, sinasabihan na, pero wala silang pakialam din sa akin na kuan, ganito. Ang sabi lang nila sa akin, mag-aral ka ng mag-aral kung kaya. Sabi nila, pero wala namang kuan na ito, kuan para mag-aral ka. So, wala sir. Sabi lang nila na mag-aral ka ng salumpungan para kuan, makatulong ka ng mga kapwa mong tribo. So, yan, palagi ko sila nakikita. At hanggang sa kinukuha nila ako, sabi nila, while mag-aral ka, magkuan ka na lang. Anong tawag doon? Mag-organizer ka. So, yung organizer, malaking part yan para mag-recruit ng mga civilian papuntang NPA. So, yun. Ginamit nila ako para isa akong organizer ng Tibuok Talaingod sa kabataan. So, sa ang sektor namin ay, pangalan ng organisasyon namin ay YS Kabataan. So noon wala, kumbaga no choice ka ba noon o talagang ginusto mo na rin o anong kwan? Hindi pa sir. Hindi pa talaga full time. Hindi pa talaga full time na kwan. Yun ang kwan nangyari na nung kwan. Nung pagkatapos ko wala pa yun. Wala ka pang kumbaga organizer sa sitio nyo lang. Sinabi pa lang nila sa akin. Na gamitin nila ako para maging kuan sa sitio pa lang. Ito pala ang gagawin mo, Maui. Ito ang kuan, dapat magkuan ka, mag-lead ka sa mga kabataan. Ganito ang gagawin mo. Paano ako mag-lead na nahihirapan na nga ako sa pag-aaral ko? Wala akong makain sa pag-aaral ko. Mga damit ko, wala. So, hanggang sa nag-aaral ako sa Dulyan. Pagkatapos ko sa Dulyan naman, sir, hindi ko natapos yung grade 5 kasi nahirapan din ako, wala akong matutuluyan din dyan sa kuan. At saka yung baha talaga ang pinaka-problema. So yun kasi, talaga yung problema mo? Yun ang talaga ang problema kay malaki yung kuan, malaki yung river ng Talumo. So, minsan kung may naghahatid sa amin, kuan ka pa ng mga matatanda. Buhatin ka. Buhatin ka pa para makakuan doon, makatawid.
lalo na pag tuwanting ulan. Mm. So, i-stop naman ako. Wala talaga akong choice na mapatuluyan. Kaya bumalik na naman ako sa bukid nun. Ganun pa rin ang buhay ko hanggang sa nakatapos ako ng grade 6 sa madaling salita. Nakatapos ako ng grade 6, grabe ang survival na buhay. Doon na naranasan ko na yung habang natutulog ako sa kahoy, may Ganun pa batang rin. umiiyak. Oo, Ganun pa rin Ganun yung- pa rin. Isang bisis lang yun. Pero hindi ka, para marating, di ba sabi mo 2 araw na lakaran, so talagang matutulog ka talaga. Oo, matutulog ka talaga doon sa kuan, sir. Pero sa kuan, sa isang bisis lang yung natutulog ako doon na mag-isa. Mm. So, abang bumalik ako hanggang nakatapos ako ng grade 6, may mga kasama na ako. Ayaw ko nang lumakad na mag-isa Mm. kasi naranasan ko yung mahirap na kuan. Halos papatayin ako ng kuan, manti-anak sa kuan, Mm. pantaron, Anong tawag? Manti-anak? manti-anak, sir. Manti-anak. Yung batang umiiyak na Mm. kuan, walang kuan. Wala daw ulo, wala daw katawan, ulo lang daw. Mm. So, hanggang sa nakatapos ako ng grade 6 at sabi ng teacher, magkuan ka na lang. Dito ka na lang sa amin sa may staff house man sila. So, pinatuloy nila ako. Ang libre lang sa akin yung pagkain. Nagtatrabaho rin ako. Mm. Nagtatrabaho ako ng kuan. May mga utos nila, mag-garden, ganon. So, kung saan-saan yung mga kuan doon. So, libre nila ako sa pagkain. Pero hindi maiwasan talaga na maiya ako sa kanila kung wala akong maikuan sa kanila. So, ganun pa rin ang ginawa ko. Uwi pa rin ako sa kuan, nalubas, magkuan ng kamote. So, So, mag-uwi ka ng kamote, Oo. yun ang kakainin mo buong linggo. Yun ang kakainin ko buong linggo. So, pagkatapos, ang problema ko naman doon ay yung mga damit ko, saan ako makahanap. Minsan, naghahagot pa ako sa lanot. Mm. Mag-absent ako ng 2 semana, 2 linggo para makahagot ako ng lanot. At makahagot ako ng lanot pero hindi abot ng kuan ang mahalin, mga 500 kasi Mm. mabigat ang lanot doon, hindi ko makakaya. So, yun ang binili ko ng kuan, ang sapatos hindi na affordable sa akin. Kuan lang talaga, wala na, Mm. wala na. Kahit makatsinilas Mm. or makabihis ng kuan, damit. Ganyan. So, hanggang sa pag-grade 8 ko na talaga, sir, ay hanggang sa nag-high school ako sa Natulinan. So, yan ang masasabi ko na proud ako sa sarili ko kasi natuto akong sumabay sa kuan sa gipit sa buhay ba. Kahit yung mga parents ko ngayon nasasabi nila bakit kaya nakasurvive si Maui. Nagipit na Oo. buhay, di ba? Oo. Na, Yes, yung, sir. Kasi wala silang pakialam sa akin, sir. Pinapabayaan nila ako. Sila pa nga yung nagsasabi na mag-stop ka na ng pag-aaral mo kasi sino yung mother mo? si Dina. Hindi, yung mother mo nagsasabi. Ay, yung kuan ko, sir, yung mga kapitbahay namin ng mga auntie ko, uncle, mag-stop ka na lang. Kahit yung mother ko rin, sir, siya mismo ang nagsabi na mag-stop ka na lang kasi wala na talaga akong makakaya na mag-suporta sa'yo. Mm. Pero ako yung pumilit ako na kuan, mag-aral talaga ako kahit wala ka nang pakialam sa akin. Sabi ko. Pero yung dahil parents natin, naawa rin. Mm. So, pagkatapos ng kuan, naawaan sa kuan, sa Panginoon, nakatapos ako ng grade 7 hanggang sa grade 8. Pag grade 8, sir, grade 7 na ako, umuwi ako sa Nalubas. Nandoon na yung mga commander ng kuan ng CPP. Nandoon na sila. Mm. Sila Uncle Jose, si Mandy. Wala pa si Marikit, bago lang yun. Mm. Sila Uncle Jose, sila Mandy, yung mga lahat-lahat ng mga commander nandoon sa kuan. Mm. Kasi kuan, ako yung inaabangan nila. Dahil, Dahil ako yung inaabangan nila kasi kuan daw ako matalino daw. ganon. Oo. Kasi sabi nila si kuan matalino yung bata na yun. Kasi may gitar man sila. Yung gitar ba na kuan? Mm. While nagpapatugtog sila ng gitar, nag-observe ako. Pagkatapos nang nagpapatugtog sila ng gitar, ako naman yung papatugtog. Pero, Marunong ka rin. nakuha ko yung kuan nila. Nakuha ko yung mga tugtog nila hanggang sa natuto akong mag-gitar dahil sa kanila. Mm. At binigyan na nila ako ng gitar. Sabi nila, pag may mga activity tayo dito, ikaw muna yung magigitar ng mga international na kanta ng kuan.
international kanta ng NPA. So, sabi ko, sige. So, yun sir, hanggang sa kinausap nila ako na Maui, ikaw ang maging organizer dito sa kuan, sa isa kang organizer sa buong Talaingod. Hindi lang sa Talaingod, sa Bukidnon. Sabi ko, sige, gagawin ko. Kasi nakita ko naman yung layunin niyo na maganda para sa tribo namin. Ganon. Oh, ganyan ang kuan. Paano mo na ano yun? Kasi kahit papaano, tapos ka na. Grabe yung hirap mo para makatapos ng elementary at high school. Anong natapos mo na? Grade 8? Grade kuan pa lang sir. Mag-high school pala. Mag-high school ka pa lang. So, pero ikaw kasi, nun, kasi kuan sir bakit ka na-convince na maganda layunin nila? Kasi, nasabi ko sir, kasi simula nung bata pa lang ako, wala ako na nakialam sa kanila na nandun sila, habang nandun sila sa komunidad namin. Dahil bata tayo, binigyan ng kanang pagkain, kanang may mga activities sila, kinukuha kami na sumali kayo, ito ang kuan natin, padipa, seminal ng kuan, ganito. At doon, nagbibigay sila ng kuan, ng pagkain. Tapos, yung usap-usapan na masasarap na mga usapan ba? Sabi, kuan natin, palawakin natin ang linyang pangmasa. Bakit? Para kung makamit natin ang tunay na kalayaan, wala nang maghihirap. Pantay lahat ng mamamayan. Ikaw naman, sabi nila sir. Ikaw naman noon, gusto mo yung ganon? Ako sir, sabi ko, sige, magkuan na yung nag-usap-usap yung mga dato, yung mga dato doon sa amin. Sabi nila, okay kaya to, no? Kasi maganda naman yung kuan nila, mga pasalig sa amin ba? Pasalig. At sabi pa nila, ngayon nakapatayo na tayo ng kuan, may libre na paaralan para sa lungmad sa Talaingod. Para sa IP sa Talaingod, yung salugpungan na eskwelahan. Yan para sa inyo yan. Sabi nila. Sabi ko, totoo kaya yun? Pero mintras while nagsasalita sila ng ganyan sir, iniisip-isip ko naman na nagdadalawang isip ako. Kasi yung mga sinabi nila, totoo naman yung kuan, totoo naman yung ginawa nila na kuan. Kumbaga, sabi nila, bawal kayo magnakaw ng mga kapitbahay nyo. At hindi pwede na maglamangan ng mga kapwa. Sabi nila. At bawal kayo magkuan ng kanang kahit anong kuan na matatagak na kuan gamit ng iba. Sabi ko, totoo kaya to? Kasi totoo man yung tinuro nila. Sabi ko. So, yan, hanggang sa kuan sir pinasali nila ako doon sa Padipa. Ang Padipa ay isa siya na first level ng kuan, ng pagtulunan, paaralan. Kung sabihin natin ay yung meaning ng Padipa nila ay pambansang demokratikong paaralan. Oo. So doon kinukuha yung kuan, yung kahit gaano ka kuan, katindi na kuan, ayaw mong sumali sa kuan. Doon kinukuha yung idea mo na paano ka ma-recruit nila. So, sabi nila, sumali ka ng kuan, Padipa, dito. Lahat ng kabataan, pinatawag nila sa iba't ibang kuan, sityo. Oo. So, doon, yung Padipa ay, nagkandak sila ng isang kuan, ay isang buwan. Isang buwan ang kuan, schedule ng Padipa. Sabi nila, ito, para maiwasan nyo na ang kuan, mag-isip kayo ng hindi maganda ang tungkulin ng NPA. So, itong layunin ng NPA ay para ito sa kapakanan ng lahat at mapaunlad ang pamumuhay ng tribo. So, yun sir, at masaya na kami doon. Sumali na ako sa Padipa. Hanggang sa, dyan sa mga usapan na kuan, maganda yung mga kuan nila. Hanggang sa na-recruit ako sir. Dyan na nagsisimula. Okay. Okay sir.